Kaya nga ang inaano ko na sa mga taga-MCGI, hindi ko dinidishonor yung MCGI na walang maliligtas sa inyo. Meron maliligtas sa inyo kung yung MCGI na yan ang nagpabuti sa inyo, ituloy nyo. Di ba? Kung halimbawa diyan kayo bumuti, naging mabuti ang puso nyo, naging mapagbigay kayo, ituloy nyo lang. Kung halimbawa Iglesia ni Cristo ka, diyan ka bumuti, diyan ka naging mapagbigay, maawain, tuloy nyo lang. Brother, Kasi ang tinitingnan ng Diyos diyan, yung puso mo. yun, brother, ang ganda ng ang ganda ng sinabi mo eh. Kasi totoo naman yun eh. Merong mga bumuti sa iba-ibang mga denomination. Merong bumuti Yes. sa Islam. Merong bumuti sa actually meron yung head chef namin doon sa dati kong pinagtatrabahuhan. Kinagkwento siya sa akin. Sabi niya, alam mo ba, my life is a rubbish before. Ano daw? Natutulog na siya sa mga nightclub, tapos nagda-drug siya. Dumating na sa rock bottom na yung buhay niya. Alam mo ba, sabi niya ganyan, nagulat na lang ako, ginising ako nung best friend ko. Magbihis ka, maligo ka, sabi niya ganyan. Saan tayo pupunta? Basta sumama ka sa akin. Dinala niya ako doon sa mosque. Sabi niya ganyan. Pinakausap niya ako doon sa kanilang imam. Alam mo, nung kausap ko yung imam, iyak ako ng iyak. From that day, hanggang ngayon, sabi niya ganyan, I am a changed man. Ang ganda nung sinabi mo eh. Kung diyan kayo bumuti, di manatili kayo diyan. Pero, do not claim the salvation na wala naman sinabi sa Biblia na kayo lang ang maliligtas. Wala naman. Wala naman. Walang ganon Mars. Walang ganon parts. Ang kaligtasan para sa lahat. Kaya nga sabi sa Pedro, ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. God is not a respecter of men. Ang Diyos gusto niya lahat ng tao maligtas. Ngayon, meron bang mapapahamak? Yes. Bakit? Bakit may mapapahamak? Meron kasing free will ang tao. Merong free will ang tao. Tayo ang pipili. Sabi ng Diyos sa Deuteronomio, akin tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksilaban sa iyo. Datapwat piliin mo ang buhay. Merong suggestion ng Diyos. Piliin mo, inilalagay ko sa iyong harapan ang masama, mabuti, etc., etc. Datapwat piliin mo ang buhay. Pero meron bang pumipili sa kamatayan? Meron. Despite the fact na nagbibigay na ang Diyos ng suggestion, ayaw kasi ng Diyos na maging dikwerdas tayo, maging robot tayo. Kaya nga, mas ma-appreciate natin ang salvation if we choose salvation. Di ba, Brother Romel? Napakagandang Ngayon, kung ganyan na magiging prinsipyo natin sa buhay, ganyan yung magiging pananaw natin. Meron bang gulo, Brother Romel? Wala. Wala. If we all live in love, walang magiging kaguluhan. Kaya nga sabi, meron akong pinost sa My Day ko. Pagka naging pagka nabuksan na yung iyong kaisipan sa kabutihan, hindi ka na Kristiyano, hindi ka na Muslim, hindi ka na Budista, hindi ka na Hindu, hindi ka na ganito, ganyan. Ang tawag sa'yo, tao. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa Henesis, lalangin natin ang tao. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Tao, mga kapatid. Naiwala natin yung ating pagiging tao. Bakit? Dahil sa ego. Biro mo, wala namang sinulat ang Biblia na pagka hindi ka umanib sa MCGI, kahit anong gawin mong mabuti, invalid. Walang ganon. Wala po tayo mababasang ganon. Kaya nga, kinuwento ko sa inyo, mga kapatid, yung nakasulat sa Biblia, kay Brad Romel, na ang hindi laban sa atin, sumasa atin. Hindi po exclusive. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa babaeng Samaritana, sa balon ni Jacob, sinasabi ko sa iyo ngayon, sabi niya ganyan, dumarating ang araw, at ngayon nga,
nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi na natin kailangang umakyat pa sa mga bundok, pumunta pa sa templo para sambahin ng Diyos. Paano natin sasambahin ng Diyos? Sabi sa Santiago 1:27, ang dalisay na reliyon at walang dungis ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao. If we are doing charity, not for anything else, not for publicity, not for fame, ang sabi ng Biblia, sa Santiago pa rin, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Sapagkat ang awa, lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Ateista ka. Ibig sabihin ba, kung mo ateista ka, hindi ka na maliligtas? Hindi exclusive sa MCGI yun, ha? Yes. Walang exclusivity na nakasulat sa Biblia. Para sa lahat ng tao yun. Pag nagpakita ka ng awa, kakaawaan ka. Kahit Alam anong mo- relihiyon mo. Alam mo ba, Brad, ang alam ko na unang exeter na naitala sa Biblia, sa pagkakaalam ko correct me mga kapatid if I am wrong. Sa pagkakaalam ko, ang unang exeter sa Biblia, si Onesiforo at yung kanyang pamilya. Nakasulat yan sa Timoteo. Sabi ni San Pablo, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Nung ako'y nasa Roma, hinanap niya akong buong sikap. Pinaglingkuran niya ako, hindi lang ako, pati ang aking mga kasamahan. Alam niyo po, mga kapatid, merong mga naitala sa Biblia na nagsipag-exit. Biruin mo, tunay na apostol na yun yung mga namamahala noon, pero nagsipag-exit. Ano bang sinabihan ba sila na mapapahamak na sila? Maiimpyerno na sila? Ito nga si San Pablo, dakilang apostol ni Kristo. Sabi niya, pagkalooban nawa ng habag. May God show compassion to the household of Onesiphorus. Bro, baka pagkamalian nila na ikinukonsider mo na yung MCG ay yun yung inalisan ng mabuting, kasi si Onesiforo mabuti yun eh. Umalis siya sa iglesia rin na mabuti eh. Iba ang istorya noon, iba ang istorya ngayon ha. Correct. Yung ngayon kasi, humiwalay sila doon sa aral na Kasi nakalagay sa Bible. Brother, Yung mga nag-i-exit ngayon, hindi tayo nag-i-exit dahil sa lumaban tayo sa aral. Umexit ako, hindi ako lumaban sa aral. Kung hindi, umalis sa aral si Kuya eh. yes, exactly. Yung pinangako ni Brad Eli, wala na kay Kuya. Yung espiritu, hindi lumipat eh. Kasi tayo, matatandang kapatid tayo, alam natin kung ano yung espiritu ni Brad Eli. Oh, Na brother. ang sabi niya, pagkamatay niya, lilipat ito kay Kuya. Which is hindi lumipat. So yun ang pagkakaiba noon sa ngayon ha. Brother, ang ganda nung punto mo. Kasi sabi nila, how can we be sure that we are connected to the first century Christian church, to the apostles? Sabi ng Biblia sa Mateo 28, kung di ako nagkakamali, magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga iniuutos ko sa inyo. Yun nga po yung Brad, Romele. Paano natin paano tayo nakakatiyak na tayo ay connected? Sabi natin, hindi tayo nagtayo ng iglesia eh. Kasi manggagawa ko, Brad Romel, yun yung sinasabi namin sa Bible study eh. Hindi po kami nagtayo ng iglesia, umanib po kami doon sa iglesyang nakasulat sa Biblia. Ngayon, umanib pala tayo doon sa iglesyang nakasulat sa Biblia. Pero yung aral ng iglesyang nasa Biblia, taliwas na doon sa pinapangaral nila ngayon. Hindi ba? Yes, based sa paniniwala ko lang ha. Ewan ko magkaiba tayo eh. Ako ang paniniwala ko, yung iglesia na pinangangasiwaan ni Brad Eli, yun yung talagang pilit na sumusunod doon eh.
Mhm. Ang nangyari, itong iglesia ngayon na pinangangasiwaan ni Kuya, yun na ang humiwalay. Ganyan din yung paniniwala ko dati, Brad Romel. Pero, sabi ko nga, kailan ka lang ba nag-exit, brother? Siguro mga matagal-tagal ako nag-isip. Ay, Ngayon, taga-Sharjah ka? ngayon lang ako, ha? Taga-Sharjah ka? Taga-Sharjah ka? Sharjah. Oh, Nag-local ako ng Sharjah. meron akong itatap sa'yo, kaya lang, pagka tinap ko sa'yo itong kapatid na to, Dati yung bro pero ngayon hindi nasa Pilipinas na ako. oo, Oh. basta, meron akong itatap sa'yo na kapatid. Mamaya, iyaano ko na lang sa'yo para magkaroon ka ng knowledge. Actually, itong kapatid na ito, talagang, nung una, maka-Brad-Eli din eh. Actually, kung mapapakinggan mo yung mga earlier videos ko, maka-Brad-Eli talaga ako. Kaya lang, upon May idea ako sa sinasabi mo bro eh. Pero kasi ako, kailangan ko ng ebidensya. yes. Kung may maipapakita kang ebidensya sa mga sinasabi mo, sige, nagkakaintindihan na tayo kung ano yun. Yes. Mag-iisip ako. Huwag kang mag-alala, brother. Ibibigay ko sa yung mga ebidensyang kailangan mo. I cannot disclose the evidences in Huwag kang public. mag-alala, lahat ng ebidensyang ibibigay mo sa akin, mananatili lang sa akin yun. Yes. At ipapakausap ko sa iyo, itatap kita sa mga taong involved. Sila mismo ang makakapagpatunay. Yun lang muna kasi ayokong magkaroon ng idea yung mga nakikinig, lalo na si Daniel Rason. Naka-monitor si Daniel Rason ngayon for Ay your... kuya, shout out kuya. Yes, Kuya, naka-monitor. hindi ako galit sa iyo Hindi ako galit kay kuya. Kung sabi ko nga kung tutuusin, mas mabuti siya sa akin eh. Pero ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung kabutihan niya kundi yung aral na sinusunod natin magmula kay Brother Eli. Brother, Katulad niya. meron kang sinabi, actually kung mabuti, baka nga mas mabuti siya. Merong nakasulat sa Biblia, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Merong nakasulat merong bait pantao. Iba kasi yung bait, yung standard ng kabaitan ng tao, pagka nakatalikod pala, merong ginagawa. Iba yung standard ng kabaitan ng Biblia, ng Diyos. Kaya nga ang bili ni Propeta Samuel, huwag mong tignan ng kanyang kataasan o yung antas ng kanyang etc. Sapagkat ang Diyos hindi tumitingin sa mukha, kundi tumitingin sa puso ng tao. Kaya brother, ang ganda ng mga mo. Nakita ko nandiyan si Brother Elio, si Brother Pat Lespat. Brother, shout out sa'yo. We are one in love, mga kapatid. Yun po ang susi sa lahat. Yung pong pag-ibig. Kaya nga, ang pag-ibig is above all Di ba? Nakasulat siya sa Biblia, love is above all. Magkaroon ka man ng makapanghula ka man, makagawa ka man ng mga dakilang tanda, himala, etc. Mapalipat mo man yung mga bundok, kung wala kang pag-ibig, you are just a gong na umaalingaw-ngaw for no reason. Diba? Yun yung nawawala. Pag-ibig kayo ng pag-ibig. Ano yan? McDonald's? Ginawa niyo yung kengko yung paglilingkod. Ang pag-ibig mas maganda pinapakita Yes, exactly. Bakit? Biruin mo, brother. Paano mo ipapakita ang pag-ibig mo sa isang tao? Ang gawin ni Kuya, open niya ang consultation sa kapatiran. Pag-ibig sa kapatiran yun, hindi lang basta ganun-ganun yun. Amen. Pag-ibig sa kapatiran yun. Oo, biruin mo, merong kapatid na merong diabetes. Lumapit sila sa infirmary. Tinanggihan sila sa infirmary. Kung inagapan lang sana, merong doon ozone Kasi nagkasugat, nagkaroon kasi ng si Nanay Apek. Kilala mo si Nanay Apek? Taga Quiapo ka Yung nagtitinda ng lugaw.
Oo, yung Yung nagtitinda sa ng lugaw at kitchen. yeah, oo. Nagkaano yun, nagka-diabetes yun. Ma-amputate na yung kanyang paa. Napakalalim ng sugat niya. Grabe, nakita ko kasi, nakasabay ko na inozone. Inozone siya, chinaga. Alam mo, gumaling awa ng Panginoon. Biro mo yung nanay ni Sis Maricel de Rosario, asawa ni Brad Ronnie Keypoint, tinanggihan nila na dapat sana hindi naman kung maaagapan, tinanggihan nila, naputulan ng paa yung kapatid. May Ito bro ha, ang tungkol lang dyan sa mga kapatid na may sakit. Dapat bro, wala kang tatanggihan na kapatid na may sakit. Alam mo kung bakit? Mapera ka. Alam natin na mayaman si kuya. Yun lang investment dun sa KDR ni Sis Arlene napakalaki nun Marami silang pera. Tapos maaatim mo na may isang kapatid na hindi nakapagpa-ospital. Kaya nga brother Yun, ano yun, kasalanan yun sa tingin ko na pwedeng iatang sa kanila bilang isang namumuno ng isang samahan ng iglesia nagsasabing sila sa Diyos at napapabayaan nila yung isang kapatid. Kung merong kapatid, ito ha, kung merong kapatid sa iglesia na hindi tinanggap sa ospital ng MCGI o hindi na ipagamot ng kapatiran, kahit walang ospital ng kapatiran, kung hindi na ipagamot, ipinasok sa ospital, mag-isip-isip na kayo. Mayaman si Kuya Daniel. Bariya sa kanya ang gamot ninyo. Kahit na mamulubi siya dahil sa pagpapagamot sa kapatid, so be it. Bilang pagpapakita na ikaw ay sa Diyos, dapat concern ka sa nasasakupan mo. Hanggat may nakikita kayong property na nakatayo dyan at meron kapatid na may sakit na hindi maipagamot, magduda na kayo. ayun brother, ang laman nung ang tindi nung sinabi mong ha. May pera Inano mo, inilabas mong mga pananalita. Tama naman mga Brother Romel, mga kapatid. Biruin mo, merong kapatid na nakasama ko yun sa sa Cambodia when I was in Cambodia. Nakasama ko yun. Namatayan siya ng asawa. Nabao siya, meron siyang anak na nag-aaral. Every time na mangangailangan siya ng gamot, nagme-message siya sa akin. Ako naman, nagbibigay naman ako. Kaya lang, merong times na wala din ako maibigay Ngayon, sabi ko, tutulungan kitang lumapit sa worker ninyo. Alam mo ba, brother, ang sabi nung worker, na TP na yata siya ngayon, o kung ano man ang tawag sa kanila, si Perry Quaresma, tinulungan na daw nila yon. Sabi ko, brother, mali. Kung mo ba tinulungan nyo na at nangangailangan uli ngayon yung kapatid, hindi na natin siya pwedeng at dapat tulungan uli? Ganun ba ang natutunan ninyong pagtulong? Well, anak ko, nasa bus nga ako noon. Nagsisisigaw ako, meron akong kasamang manggagawa. Sabi niya, Jay, kumalma ka. Hindi ako kakalma. Pero mo, saan nila natutunan yun? Sabi ko ganyan, tarantado. Minura ko si Perry Quaresma. Ang ginagawa kasi, ang nangyayari ngayon sa kanila, pabanguhan ng pangalan. Pagka mabango yung pangalan mo, malaki kang makapag-akyat ng pera sa pangasiwaan. Ayan, KNP ka. Kasama ka Yun ang basihan nila. Yan ang basihan nila. Hindi yung wala silang welfare for your salvation, mga kapatid. Yun yung masakit. Masakit na matanggap. When in fact, during the time of Brother Eli, kaya nga sabi ni Brother Eli nung panahon niya, sasamahan namin, wala kayong makikita kahit isa na nagpapalimos sa kalsada. Pero ngayon, marami na pong nagpapalimos. Sabi nga ni Brad Ferdinand Monhe na dating group servant sa Macau at dating group servant sa Taiwan, meron akong nakitang kapatid nagpapalimos sa footbridge sa Maynila. Na masakit na biro mo yung kapatid mo, makikita mong nagpapalimos. Samantalang tumutulong tayo, nagbibigay tayo ng kung ano-ano na tulong sa mga government offices na meron naman, especially to the PNP. No, we are not condemning Philippine National Police. We are just stating the fact
ang sinasabi ng mga kapulisan, ang laki-laki ng ng allotment ng gobyerno sa amin. Kaya nga pati sila nagtataka eh. Ang laki-laki ng allotment ng gobyerno sa amin. Bakit kami ang tinutulungan ninyo? Alam niyo kung O, bakit, brother? bakit? Ginagaya nilang style ng Iglesia ni Cristo. Wala kasi akong alam doon, brother. Kaya, Alam mo, bro, ako, pagdating sa politics, malawak ang knowledge ko kasi political vlogger ako. Actually, yung BH party list na yan, hindi na parte ng ano yan, ng MCGI yan. Iba na. At may nagsabi sa akin, ito i-confirm ko pa lang na isa sa mga nakikitang party list, ang nominee si Kuya. Eh, i-confirm ko pa yon. I-confirm ko pa yon. Ayaw sabihin sa akin, ano, tinatanong ko anong party list yan eh. Pero ang BH party list, wala na sa atin. Wala na sa kanila pala. yes. Naghiwalay na sila. Yes. So yun ang ano ko lang, yun lang naman ang aking argumento kung bakit ako umalis. Hindi dahil na asal ako kay Kuya, hindi dahil galit ako. Nakita mo, ano ako, tahimik lang ako eh. Wala naman ako mapagtanungan. Eh, ikaw ang available dyan. Di tayong dalawa mag-usap. Sa'yo ko itatanong. Malay mo, makarating sa kanila, sagutin nila. Kaya nga. Yes. Sabi mo nga kanina, ang ganda nga nung sinabi mo. Ngayon, pagka sinagot ako, mga kapatid, hindi meron pang chance na bumalik ako. Meron naman talaga. Hindi lang ikaw yun, brother. Hindi lang ikaw. Maging ako, meron din chance. Bakit? Namimiss ko yung mga kapatid. Actually, kagabi lang, nagising ako ng madaling araw, alas 4 yata yun. Di ba, nag-chat pa ako sa'yo? Meron pa akong ibang ka-chat na mga kapatid. Namimiss ko yung mga kapatid na kasama ko, lalo na yung mga manggagawang kaibigan ko. Namimiss ko sila, mahal ko sila. Kaya lang, ang utos, sabi nga nung isang manggagawa, na kapatid ng isang KNP. Naku, sa bagay, marami naman sila. Sabi nung Jay, pasensya ka na. Alam ko maiintindihan mo ko. Kaya lang, kailangan kitang i-block. Kaya, Sa akin, alam mo, brother, wala akong pakialam kahit i-block ako ng mga ng mga kapatid. Wala akong pakialam doon. Okay lang sa akin. Kung sinong gustong manatili sa friends list ko, manatili kayo. Kung ayaw ninyo at sa tingin nyo kalaban ako, unfriend nyo ako. Actually, pinapablock nga ako eh. Hindi naman ako binablock nung kapatid na bunso ni Daniel Rason. Tsaka nung meron nga akala ni Daniel Rason, hindi ko alam yung kanyang dummy account, yung kanyang Facebook. Alam ko yung Facebook ni Daniel Rason kasi nung nasa UNTV kami, tinanong siya nung mga tiyahin niya na nagbakasyon from the United States, meron ka bang Facebook? Kasi syempre yung mga matatanda, ang in sa kanila Facebook. Nakita ko nung pinakita niya yung bakit hindi pangalan mo yung nakalagay? Kasi po, nag-iingat po ako, sabi ni Daniel Rason. Kaya alam ko yung Facebook niya. Naki-comment. Sabi ko, oy Daniel Rason, alam ko ikaw yan. Alam ko Facebook mo yan, sabi ko. Nanahimik ngayon. Pasikreto no? Nakikitik-tik. Bakit ka naniniktik? Di ba? Ba't ka naniniktik? Ano bang dapat tiktikan mo? Nakabilad naman, nakabalandra naman sa social media. Yung mukha ni Badong, sabi ko nga sa mga kapatid, kung sinong gustong mag-upload ng mga video ko, sige, i-upload niyo po mga kapatid. Hindi katulad ni ni Brad Eli noon, nung time na umalis si, yung taga-base, si Brad Willie. Inantay pa yung tawag eh. Patawagin nyo. Makipag-usap, makipag-diskusyon. Eh, wala, hindi naman tumawag eh. Ngayon si Kuya, talagang ayaw na makipag-usap eh. Oo, at Dahil saka kung ako meron si Kuya at naniniwala ako, tama ako. Kung ako may ako sa'yo, may kipag-usap ako sa'yo. Actually, brother, merong mga milyonaryong mga kapatid na sinabi nila sa akin before sila mag-exit. Actually, ilang months bago sila nag-decide mag-exit. Brad JR, sabing ganyan. Alam mo, natotoxican na kami kay Brad Daniel. Kasi, the reason why we are attending our church services because we want to be blessed by the preachings. Pero hindi kami nabibless. Biro mo, saan ka nakakita ng mangangaral ng Diyos na sasabihin niya, doon sa kaaway niyang hindi naman niya mapangalanan, kahit na may kaaway ka,
Sabi nga ang utos nga ng Biblia, ibigin ninyo ang sa inyong umuusig. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, pakainin ninyo pagka nagutom. 'Di ba? Mhm. Ngayon, meron siyang kaaway, ang ginagawa niya, pinariringgan niya sa mga pagkakatipon. Gusto niyang balatan ng buhay. Gusto niyang Ano pa ako nanonood pa? Ano pa ako Ayun. noon? Dumadalo ako ka pa. noon. Gusto Oo. niyang pagulungin sa tabak na matalim. Tapos, ihagi sa patis na punong-puno na sili. Kahit hindi siya dentista, marunong siya magbunot ng ngipin. Saan ka nakakita ng gano'n? Samantalang ang Panginoong Jesucristo, sabi niya dun sa kanyang alagad na si San Pedro, nung dakwin ang Panginoong Jesucristo sa hardin ng Getsemania, Pedro, sa uli mo ang tabak sa kanyang kilalalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Meron pa brother, lately, last week lang, nananakot na siya ngayon na magdidemanda ng cyber libel sa mga naninira. Sabi ko nga, ang tagal ko nang inaantay yan. Yan nga ang inaantay ko. Di bali nang makulong ako. Di bali nang mamatay ako. Bakit? Takot na takot kasi siya ma-expose yung katotohanan sa social media at saka sa mainstream media. Biruin mo, di ba? 1998 ka, brother. Where in this world na leader ka ng isang relihiyon na ipapaboycott mo ang Sofitel Philippine Plaza? Alam ko yun, yung time na yun. Yes. Alam ko yun. At saka ang GMA7 ipapaboycott mo. Hindi ba? Sabi ng Biblia, blessed are the peacemaker, for they shall obtain peace. Gusto ng Diyos maging mapagpayapa tayo. Ngayon, bakit mo ipapaboycott ang Sofitel? Como walang UNTV 37 sa kanilang channel list? Sa kanilang program list, walang ba't di ka makipag-usap? On behalf of UNTV, as a CEO and President of UNTV, can you please put our TV station in your programs list? Hindi ba Actually, pwede ginigipit nga tayo noon, brother. Ginigipit tayo. Yun nga yung reason kung bakit nagkaroon ng UNTV. Akaso, nung naitayo yung UNTV, yung purpose na wala. Oo, hindi. Yung yung Sofitel, ibang ano yun, ibang Issue yun. Ibang issue yun. Wala Alam tayo, ko kay Brad Eli yata issue na yun eh. Hindi, wala tayo nag-check-in sila doon. Kasi madalas gawin yung mga event ng iglesia sa Sofitel Plaza. Yung Ad Prestige, etc. Kasi member ako ng National Choir, kumakanta kami doon eh. Tapos all of a sudden ipapaboycott mo. Yun, granting, for the sake of argument, meron silang ginawa. Ginipit tayo. Ipapaboycott mo? 'Di ba? Hindi mo isinalang-alang yung mga pamilyang wala namang kamalay-malay na nagtatrabaho, empleyado ng mga company na 'yan na mawawalan ng trabaho. Kaya ngayon sabi ko nga sa mga kapatid, ipaboycott natin ng UNTV 37. Total, hindi naman nila pinapasahuran yung kanilang mga empleyado. Kaya wala namang maaapektuhan. Kasi hindi naman nila pinapasahuran yung mga empleyado eh. Bro, wala naman ganong nanonood dun sa UNTV. Hindi sa pag-ano ha. Ang sakit mo naman ganong nanonood dun. Ang sakit mo naman magsalita, brother. Mga kapatid lang naman ang nanonood dun, bro. Sa totoo lang, nagagamit ng mga kapatid. Yes. The congregation is being used by the capriccio. Ikaw nagsabi niyan, di ako bakit bintong sa akin yan? Yes. Ako yung nagsabi nun. And I am, sa lahat ng mga sinasabi ko, sinasabi ko naman yan. Kaya kong tindigan yan kahit sa husgado. Kahit sa Actually, bro, kung sila na totoksikan, ako hindi. Nayayabangan ako, napaplastikan ako. Yung asta niya na para siya mabait, yung mga kapatid, mga ganun na. Yung payukuyo ko. Feeling ko lang yun, ha? Yung payukuyo ko, yung mga kapatid, hindi ewan ko kasi kung nasanay lang ako kay Brother Eli. Kasi si Brother Eli nakita ko talagang mabait eh. Pero maano magsalita.
Si kuya naman, ano magsalita, pero hindi ko makitaan ng sincerity. Yes. Actually, Kaya hindi ko maramdaman eh. Sabi ko, saan ba espiritu ni Brother Eli rito? meron Hindi ko nga kaming, maramdaman. actually brother, meron nga kaming kasamahan sa inner circle. Sabi ko, nag-visit ka na ba kay kuya? Sabi ko, nung nasa ano pa ako, nasa KD Rock pa ako nakatira. Doon sa kabanal-banalang Sarap dako buhay sa doon. KD Rock. Ay, hindi masarap ang buhay namin doon. Sila lang ang masarap ang buhay. Biro mo, sabi ko doon sa kapatid na kasama namin sa inner circle, nagpakita ka na ba kay kuya? Sabi, hindi, kasi ganito, ganyan, etc., etc. Sabi ko, pakita ka. Sabi ko, kailangan natin suportahan si kuya ngayon. Ako pa mismo ang nagihikayat sa mga kasama namin. Kaya, marami siyang lapses talaga. Brother, hindi lang sa pagiging mangangaral, pati sa pagiging mabuting tao, marami siyang lapses. Biruin mo yung... Actually bro, yung pagiging mabuting tao, nagmamanifest yan sa pagiging mangangaral. Exactly. Kung halimbawa, sa tingin niyo hindi siya mabuting tao pero mabuting mangangaral siya, masasabi ko mabuti na rin siyang tao. It Pero goes kung hand in halimbawa, hand. sabihin mong mabuti siyang tao, tapos hindi siya mabuting mangangaral, masasabi ko hindi rin siya mabuting tao. So ang Yes. pinaka bottom line ng sukatan ko ng pagiging mabuti ng isang tao, yung paraan ng kanyang pagpangangaral, pagtrato sa mga kapatid, paano niya pangalagaan ng mga kapatid. Ngayon nawala yun eh. Naging Yes. bulahan na lang tayo, nagbobulahan na lang sila eh. Pero Oh. yung true essence ng pagiging concern mo sa kapatid nawala. Tulad Yes. yan ang sinasabi ko, yung consultation nawala. Yun ang pagmamahal sa kapatid. Correct. Totoo yan, brother. Ang ganda nga, sabi ko nga kanina, ang dami mong mga sinasabi na magaganda and vital sa mga kapatid for their observation. Alam ko, mga kapatid, especially yung mga kapatid na observer sa mga nangyayari. Ano ba, tama pa ba kami o mali na kami? Kung sabi ni Brother Eli, pagka ang bahay ay nasusunog, lumabas kayo mga kapatid. Huwag kayong manatili sa bahay na nasusunog. Pagka nagising ka, may muta sa mata, tanggalin mo yung yung iyong muta. Hindi po pwedeng kung saan kami nagising, kung saan kami napabuti, doon na lang kami. Hindi po mga kapatid. Wala namang problema napabuti tayo diyan, mag-stay tayo diyan. Kung kabutihan pa rin ang itinuturo. Kaya lang hindi na nga Saan ka nakakita ng mangangaral na sasabihin mo, normal sa tao na pagka nakita mo yung taong kagalit mo, kumukulo ang dugo mo. Sabi nga ni Kristo Hindi ganun yung turo Hindi ganun ang turo. Hindi ganun ang turo. Ibigin ninyo ang inyong kaaway, dalangin ninyo. Brad Romel. Pero bro, ang tao'y tao. Yes, ayun lang, ang tao'y tao. Yun yung Nakabalian ka ng leeg. yun yung... Brother Romel, I hate to end this conversation kasi 10% na lang ang battery ko. Hindi ko pala nadala yung charger ko. Okay lang, brother. Pero, hindi ko alam kung gaano na tayo katagal nag-uusap. Pero, ang daming na nating napag-usapan. Ang daming punto na vital na sinabi mo. Alam ko, marami na ngayon ng at nakikinig si Daniel Rason. Brad Daniel Rason, yan. Tinawag kitang Brad. Brad Daniel Rason, magpakamangangaral ka. Yes. Magpakamangangaral ka. Eto brother, bago tayo bago tayo magtapos. Magpakilala muna ako. Ayan, go ahead. Oo nga, mukhang nakalimutan natin. Sa mga hindi po nakakakilala ng mga matatandang kapatid, 1998 po ako naanib at sa aking pagiging kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay hindi po ako basta naging kapatid lang. Ako po si Good Kisser. Sa mga matatandang kapatid, malamang kilala niyo kung sino yung Good Kisser sa Network 54. Isa ako yung pinag-uusapan nila na hacker ng iglesia dati. So hindi po nakakaalam. So ako, naging adsit ako. Actually, ako ang kauna-unahang gumawa ng website ng iglesia. Oh. Ang kasama nag-utos sa akin kasi una gumawa ako ng website ng iglesia. Nakita ni Kuya yon,
ipinahanap ako kay Brad Josel. Nung nagkita kami, inassign sa akin si Puto na tulungan daw ako. Eh, wala namang kaalam-alam si Puto. So ang ginawa, ang unang nilagay namin sa website ng Ang Dating Daan ay ang Living Behind Fundamental Doctrine of Christ. Ewan ko kung familiar ka ron. Pamilyar Yun yung unang ako. laman. Yun yung unang laman. Tapos, nung time na nagkaroon na sila ng idea, biro mo ako nagbigay ng idea doon ha, nagkaroon na sila ng idea, nagtawag na sila ng mga IT na kapatid. Kaya ang unang grupo na yon ay tinawag na AD-IT. Ang nangyari nung nagkaroon ng AD-IT, pinalitan. Kasi ang papayat namin, pag dinugtong mo, adik. Naging ano yun? Naging ano siya, naging AD-SEAT, tapos AD-ICON. Noong nakita ko marami na magagaling na kapatid, yan na, nagsulputan na sila Bradjet, sila Bradjerex, magagaling na mga IT yan eh. So, umiska po na ako. No? At sa mga kapatid, ulitin ko, hindi po ako galit kay Kuya, ang tutol ko lang yung ikatlong aklat. Tandaan nyo, back to basic tayo. Walang aral si Brad Eri na sarili niya, walang aral si kapatid na Perez na sarili niya, kung hindi nagbe-base pa rin tayo sa New Testament. Ngayon, kung meron man aral na babaguhin si Kuya, mali yun. Kasi kapag sinabi niya, dispensation ko na ito, aral na binago niya yun sa sa New Testament. Kasi si Brad Eri, walang sariling aral yan, galing sa sarili niya. Kung hindi, galing pa rin sa New Testament yun. So back to basic tayo, New Testament pa rin. Tandaan natin, ang debate at ang charity, nag-coexist yan. Meron yan sa New Testament. Hindi mo pwedeng sabihin na itong charity, ito na yung debate. Nag-exist yan ng New Testament. So sana mag-isip tayo, pero kung napabuti kayo dyan at bukal sa puso nyo ang pagtulong nyo, pakikipagkapwa-tao, okay yan, maliligtas tayong lahat. Kung halimbawa na maging makatao tayo, makadiyos tayo, matulungin tayo. Salamat sa Diyos, brother. At ako, Salamat sa maraming Diyos. matutuwa niyan at marami nang magme-message sa'yo. Magugulat ka na lang. Huwag naman, Magme-message sa'yo si ganito, si ganon. Matutuwa ka, malalaman mo, makikilala mo yung mga kasama mo sa Singapore, kasama mo sa ADSI. Tapo. Magme-message sa'yo ngayon, brother. Exit na rin ako. Brother, sana samahan ka ng Diyos sa mabuting adikain mo na manatili sa mabuting aral ni Brother Eli, no? Mabuting aral ng Panginoong Jesucristo. Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig. Kung kayo po ay ateista na ngayon, mga kapatid, huwag po ninyong ahatulan ang inyong mga sarili. Huwag nyo rin pong ahatulan yung mga kapatid na gusto pang maniwalang may Diyos. Mga kapatid, huwag tayong maghatulan, mga kapatid. Hindi namin kaya ihatulan, huwag nyo kaming ahatulan. Kasi at the end of the day, sabi nga ni Brad John Chichester, at the end of the day, mas masarap pa ring maniwalang may Diyos. Bakit? What if may Diyos pala sa kabilang buhay? Believing in the existence of a supreme being is a win-win thing. Wala kang talo. Wala palang Diyos sa kabilang buhay. Pagkamatay mo, hindi ka talo, naniwala ka eh.